Ayan na. Okay, so welcome to our first episode ng Tech Taxi podcast natin. So, ang first episode natin is about kamustahan sa mga old employees ng Tech Taxi. So, I tried to reach out all old employees kung sino pwedeng mag-join. So, maraming nag-participate. Actually, baka magkaroon tayo ng hanggang 3 episodes. So, yung first episode, ito yung first batch na pinakamatagal na galing ng Tech Taxi. So, we'll discuss about kung ano nang ginagawa nila and paano sila nakapag-join sa Tech Taxi. Okay. So, before that, introduce ko muna yung current team ng Tech Taxi. So, andito si Jesse. Yan. So, our season developer niya, si Jesse. And then, siguro, kilala na rin naman lahat yan. Kilala na lahat yan. And then, si Dave din. So, isa rin sa, pinakamatagal sa Tech Taxi yan. And then, si Nelson, ang hindi bagong mukha para sa iba. No? So, si Nelson is, third year, tama ba? Or fourth na? Third year. So, third year na. So, si Nelson is our full stack developer. So, mobile and PHP developer. Okay. And then, yung iba hindi nakapag-join, si JM at si RH na, nasa Tech Taxi pa rin. Okay. So, our guest for this episode is si Mel Casikit, Raymond Sitio, and Roel, and John Maat. Okay. So, let's start with Jan. So, kamusta na Jan? Introduce yourself. What's good, Sir Vince? So, hi. So, kamusta? John Maat. I was senior software engineer sa Tech Taxi. So, I joined with the Hudson team. So, yan ang ko, sir. Currently, I'm working with the security domain, cybersecurity. So, mostly we are reviewing codes and checking yung mga applications natin kung anong mga pwedeng mga vulnerabilities and exploits na pwedeng gawin ng isang hacker, or maybe not a hacker, maybe a malicious user or malicious programmer. So lahat yan tinatakal namin in a different kinds of platform, like web, Windows Forms, mobiles, APIs, any security stuff. Yan, sir, ang currently ginagawa ko sa current job ko. Okay. Ayos, security. So, pwede tayo mag-consult dyan ng mga penetration yes, testing. Penetration testing usually, ginagawa namin. Yes. Raymond. Okay, good evening sa lahat. I joined Tech Taxi 2012. So I stayed at least I think a year. Tapos before ngayon nag-work ako sa mobile developer, gamit namin yung React Native. Yan. So noong 2012 ano ba yan? Yung project ko before yung stop sleep ko. Yung sa web development ng stop sleep ko, tsaka BI solution. Yung application siya ng access ng mga server. Hyper-V. Yeah. Okay, next. Roy. Yes, hello, good evening. Ako si Roel. I joined Tech Taxi on its early years, like 2011. So it was a good move na lumipat ako sa Tech Taxi because dahil dito ko lalong na enhance yung skills ko bilang
web developer. Kasi from the previous company, I was a full stack developer. So we are utilizing ESP.NET. But when I started in TechTaxi, so mas na-utilize ko yung gumawa ng mga library, gumamit ng ibang library like jQuery, Knockout.js that Servins introduced in our projects. So I really learned a lot from Servins, my idol. And then from that, my career, it was the first step to being a front-end developer for me. So it was really a success to move to TechTaxi, and until now, I bring all those skill set that I learned in TechTaxi. So now I'm still a front-end developer. So I'm happy that I've been part of TechTaxi. Yeah, that's all. Okay. Mel, basta. Hello, good evening everyone. Ako si Mel Kasipit. So nagsimula ako sa TechTaxi, si Sir Roel yung nag-invite sa akin doon kasi housemates kami noon. Kasama ko na si Sir Dave, yan. Saka si Sir Roel. Ayan. So nagsimula ako sa TechTaxi siguro 2011 din, mga early days. Tapos yung hinandle namin project yung Memorium. Kami yung gumawa ng mga graphics doon. Tapos paminsan-minsan gumagawa ng mga logos and graphics kapag may mga ganong ano. Currently, pa-part-time teacher ako sa isang school sa Manila. So nagtuturo ako ng basic graphic design, multimedia, and photography and videography, mga basics. Okay. So, yan. So, from ang 2011, si Roelito pinaka. So, and then, ano bang mga experience, mga memorable experience nyo nung yung TechTaxi, yung nasa TechTaxi, aside from syempre, yung mga samahan sa coding, ganyan. Ano pa yung mga memorable experience nyo ba? Start tayo kay John. Yun. Para sa akin, ang memorable experience is yung bonding natin every summer and every Christmas. One of a kind. Kasi I think kay TechTaxi ko lang na-experience yung kasama pa buong pamilya. Pwede mo isama buong pamilya. So as in one big family kayo sa isang event, no? We will like bond there, no? Lahat ng mga masasaya at memorable experience nandun sa for me sa sa time na yun. So yun, hindi isa sa mga hindi ko makakalimutan yun. Ikaw, Roel. Memorable experience ko din sa TechTaxi since I'm from the yung mga una kong company talagang work hard, workaholic. But in TechTaxi, it's workaholic, but work-life balance is very balanced. So you enjoy your work, you enjoy your life because your boss is also a software developer, so he understands the life of the developers. So he know what developers need, what developers want. So he will let you explore anything you want to explore to improve the system, or you can suggest any library or any technology you can use to improve the system you are developing. So there's no limit. You can always explore new technologies, apply them on new projects, so that it's not only the client is happy, also the developers are happy doing their projects. So yeah. Nice. Mel. Yes, sir, yung memorable experience nung time na libre yung dinner, so nanawa tayo sa
manginasal. Every night puro manginasal yung dinner natin noon eh. So yun, isa sa memorable experience. Tapos yung pumunta kami nila Ras, nila Bob sa yung American Filipino Cemetery sa may BGC. The first time ko makapunta na may ganun palang lugar na yung sementeryo ng mga World War II na namatay sa Pilipinas sa mga Americans and Filipino soldiers. Ayun. Tapos, yung memorable experience ko, same case Sir Mel na everyday mayroon tayong free dinner. So, ang maganda doon, mamimili tayo ko. Majority wins kung anong kakainin natin na orderin. So, para siyang family event everyday. Then, tapos yung umattend tayo ng, alam ko ano yun isang personal na party kay Roelito. Umattend tayo sa Pangasinan. So talagang parang siya family kasi ini-invite tayo doon sa mga personal events yan ng bawat employee ng Tech Taxi. Yan. Yung mga memorable. Sa Joel yun. Sa Pangasinan. No? Oo. Okay, sige. So, ano naman mga natutunan nyo bago kayo umalis ng Tech Taxi na hanggang ngayon pinadala nyo sa bagong company? Kahit na Mel. Sir, yung time na nag-Tech Taxi ako, hindi ako ganun ka proficient sa Photoshop, Illustrator. Nung pagpunta ko sa Tech Taxi, since yun yung ginagawa namin everyday, naging na-practice ko yung pag-drawing ng digital kasi yun yung kailangan dun sa memorium dati para gumawa ng mga assets. Ayun. So also nagpapaturo din ako paminsan-minsan kila Sir Roel ng kung paano mag-basic HTML, mga ganyan, CSS. So may mga konting knowledge akong napulot about dun sa simple coding, ganyan. Pero ang pinaka yun nga yung naging skill ko ay yung pag maging sanay sa pag-drawing digitally. Kasi before that, traditional talaga ako mag-drawing sa pen and paper. Tapos sa Tech Taxi ako nakapag-practice mag-digital. Raymond. Yan, sa akin naman sa Tech Taxi kasi maliit tayo na team. So, natutunan ko yung mag-backend, mag-frontend. So, basically full stack yung natutunan ko kasi minsan tayo rin yung nagde-deploy, nagte-testing din, quick testing lahat, CSS lahat yun. So, naging parang well-rounded ako na hanggang ngayon, kasi ngayon sa current company ko, parang hindi lahat mahawakan, hindi ka nga makahawak ng SQL kumbaga yung mga ganun. Sa Tech Taxi, pati stored proc, ikaw magagawa nun. Pati API, lahat yung buong tawag dito, yung software development mahahawakan mo. Okay. Ayun yung advantage na nakita ko during my stay with Tech Taxi. Yan. Tapos that time din pala, ko rin, latest yung mga ginagamit nating technology like yung MVC, bago lang nun 2012 Tapos nagulat ako, ginagamit na kagad dun sa Tech Taxi na yan. So just mas naging ako, as a developer parang okay yung company to kasi ginagamit yung mga latest technology. Yan. Ako ba? Sir, ako. Sa akin, aside from tama naman, I agree with Raymond. Parang full stack na rin tayo doon. Pag may kailangan sa ibang project, pwedeng pugutin pansamantala. Diba? But para sa akin, ang pinaka nadala ko sa Tech Taxi is yung communication. Kasi alam mo naman, Sir Beans, pag dumarating si Bill, di ba? Katapat namin si Bill, Diyos ko po. So, yun, talagang makipag-communicate ka kay Bill, talagang anything na dapat sabihin sa kanya, kailangan mo i-update siya. Lahat ng in terms of communication, na kay Bill talaga. So, pag pumalya ka kay Bill, nako, alam mo na. So, yun talaga yung pinakandala ko.
kay Tech Taxi, syempre apart from the technicalities natin, no, yun talaga, no, ang soft skill natin for communication, yun talaga para sa akin. And Noel, Ako kasi yung Tech Taxi yung isa sa pinakamatagal na company na nag-stayan ko, 4 years. So ngayon 4 years na rin yung current ko. So halos lahat ng natutunan ko sa Tech Taxi nadala ko, especially yung mga natutunan ko kay Sir Vince paggamit ng mga frameworks, libraries. Dati hindi ako mahilig sa ganyan. Gusto ko sarili kong code lang, yung sarili kong library. Then na-realize ko na pag ituturo ko yun sa mga new joiners, so kailangan kong explain isa-isa yung mga ginawa ko. Hindi kagaya nung paggagamit ka ng library, nandun na lahat yung documentation niya. I-send mo na lang sa kanya yung link, babasahin na lang niya. Tapos andun na yung mga bug fixing, open source siya. Tapos isa ko pang natutunan is yung SAS, yung introduce ni Sir Jan. Dati hindi ako bumibilib sa mga ganong technology. Sabi ko masyadong mahirap aralin yan ng mga newbies. So yun pala ang benefits nun, dahil open source siya, mas marami siyang documentation. Tapos kung mas marami siyang documentation, mas maiintindihan siya ng mga beginners. Kasi andyan na lahat, i-google lang nila kung may problema sila, kailangan lang nilang i-google. So yeah, yun. Lahat yan natutunan ko sa Tech Taxi, dala-dala ko hanggang ngayon. Kaya napakaganda ng naging experience ko sa Tech Taxi. okay. Ayun. So akin, i-share ko lang kasi sa akin ang nakita kong big advantage or para sa Tech Taxi is yung mataas yung retention rate natin in terms of developers. So kung isipin mo sa ibang company, mga developers, come and go, mga 3 months, 6 months, at least na lilipat mo. Pero sa atin, tumatagal talaga lahat ng developers. So, una, siyempre, minimake sure ko na hindi lang co-worker ang relationship natin. So, kaya, ayun ang lagi kong, for example, sa mga dinner or sa mga outing, lagi ko talagang ini-insist na isama niyo yung anak niyo or wife niyo para magkakilala lahat talaga. So, mas nakikita ko yung advantage na mag-stay kayo kasi nagtatrabaho tayo as family. So, nagtutulungan tayo. Hindi lang tayo nag-stick sa isang project. So, yung nakikita niyo pag may mga project na kailangan ng back, ayun yung hinahatak si Dave, lilipat ko doon. Or i-OT si Nelson, nililipat ko sa ibang project. So, ayun yung nagiging strategy ko. Na at least hindi lang na nagiging stagnant sa isang project lang. And then, makakatulong din. For example, kasi for example, sa isang client, isa lang talaga ang resource na allocate dyan. Pero pag nakikita medyo delayed tayo sa deadline, so kahit na ilagay ko 3 tao dyan, okay lang, kailangan lang natin ma-meet yung deadline. So, ganung strategy, ang nakikita ko maganda doon, talagang willing tumulong naman lahat, no, sa isang project. Kahit na sabihin natin, hindi pa siya masyadong familiar dun sa project na yon, talagang pipilitin niyang makatulong hanggat sa kaya niya. So, nakikita ko talaga yung bonding ng isang family sa Tech Taxi, and ayun yung ayun yung reason bakit nag-stay ng matagal lahat. So, hindi man tayo yung pinakamalaking company talaga. Pero kahit small company, ang maganda doon yung band ng lahat ng employees sa Tech Taxi. So, yun. Okay, so jump tayo sa mga sa mga technologies na ginagamit natin. Sharing lang tayo ng mga technologies. Simulan natin kay Mel. Si Mel kasi is coming from graphic artist. Ngayon, na siya? Part-time professor ka, no, Mel? Yes, sir. So, paano ka nag-transition from graphic artist into professor? Yes, sir. So, naging graphic artist ako ng
siguro mga 2 years din mahigit sa Tech Taxi din. Nag-freelance ako, freelance artist online. So yung mga clients na natatanggap ko puro mga iba-ibang pinapagawa nila. So book illustrations, graphic designs, minsan may mga short animation, ganyan. Tapos yun yung naging trabaho ko for a while until naisipan kong magturo kasi yun din yung pinag-aralan ko nung college, education graduate. Kaya nung may dumating na invitation para magturo ng multimedia subject doon sa isang school sa Manila, grinab ko kaagad yung opportunity kasi para ma-experience ko din. And nagsimula ako doon 2021 and hanggang ngayon nagtuturo pa rin ako ng part-time. Yes, ganoon lang sir. Okay. So, sa akin, syempre, nakakasalumuha mga batang graphic artist. Ang dami nilang mga tools na pwedeng gamitin. And alam ko naman ikaw, sanay ka sa pen and paper. Di ba? So, anong nakikita mong difference sa diskarte ng isang galing talaga sa pen and paper versus sa puro digital na lang gamit ngayon sa paggagawa ng mga design? Napansin ko sa mga students ko sir, talaga sila, Canva yung ginagamit nila ngayon pagdi-design. Mas madali kasi siyang gamitin kumpara sa halimbawa Photoshop na usually ginagamit ko pang gawa ng graphic design or Illustrator or yung InDesign. Sa Canva talaga sila eh. Kaya napilitan din akong aralin yung Canva. Nung umpisa, hindi ko nagigets kung bakit maganda itong Canva kasi confusing siya for me kasi galing ako sa Photoshop na maraming tools na pwedeng gamitin. Tapos nung inaral ko yung Canva, ngayon ako converted na din sa pagka-Canva kasi mas mabilis siyang gamitin. Magaganda yung mga templates, mas interactive siya kasi ginawa siya ng mga designers eh. So alam nila kung ano yung magpapabilis sa workflow. And yun, na-appreciate ko yung Canva na alternative na paggawa ng mga graphic designs. And yun din kasi yung ginagamit ng mga students. So dapat ako as a teacher, kailangan ko rin alamin kung ano yung ginagawa nila. Yan. Tapos pinipilit ko rin turuan sila ng Photoshop kasi alam ko na yung Photoshop essential skill siya pagka-graduate nila. Laging tinatanong yun kung marunong ka at least sa Photoshop. Kasi yun, advantage siya. Yung Canva kasi, it can be used by anyone. And wala kang edge kung Canva lang yung alam mong gamitin. Dapat alam mo rin gamitin yung ibang mga software, lalo na yung Photoshop kasi yun yung industry standard sa pagde-design. Marunong pa ba mag pen and paper yung mga ngayon, mga estudyante? Sir, minsan wala hindi sila digital na talaga sila, pero may mga mangilan-ngilan na nagdo-drawing din sa notebook, sa sketchpad, pero konti na lang sila, puro digital na karamihan. Kumbaga sa digital pwedeng mag-undo eh. Yes sir. Saka pala siya. Yung mga students din pala mahilig silang gumamit ng AI na ngayon. Na nung umpisa hindi ko rin alam. Kaya naririnig ko na yung AI na pwedeng gamitin, pero kailangan ko rin siyang aralin. Tapos ngayon, siyempre, kung ano yung ginagamit nila kasi ginagamit nila yun minsan pangdaya sa outputs. Minsan tamad na silang gumawa ng outputs, pinapagawa na nila sa AI. So dapat ako kailangan alamin ko na ito bang ginawa nila AI or sila mismo yung gumawa. Yan. So far naman hindi naman ako perfect, siguro nahuhuli ko lahat, pero may mga napapansin akong gumagamit at feedbackan ko na gawin niyo yung output, huwag niyo iasa sa AI. Marami na gumagawa niya. Na AI na. Kaya dapat yung mga teacher din marunong sa AI kasi kung hindi, mabibilib sila sa mga students. Ang galing naman gumawa nito. Hindi nila alam, hindi pala sila yung gumawa. Gagawa na kahit mga assignment. Pwede na. Yes, sir. Kaya may AI. Yes, sir. Importante nga na face-to-face, sir, para alam mong ginawa talaga nila. Mababantayan mo eh. Pag binigay mo kasing assignment, hindi mo na alam kung paano nila ginawa or sila ba yung gumawa, pinagawa ba, or AI na yung gumawa, sir.
yun naman, yung ano natin kumbaga, trend natin papunta tayo sa AI. So, punta tayo kay John na ang hawak nito sa Tech Taxi, Legacy. Yes, So, sir. bakit? Ayun, kahit sabihin natin, na advance ang technology, marami pa rin talaga ang, nasa legacy active. No? So, ewan ko ba anong reason bakit takot pa rin sila mag-convert into, yung mga new platform. Di ba? Ano pa rin, kumbaga, legacy app pa rin yung mga ginagamit nila, maintain nila. Ano sa tingin mo, bakit ganun? Ganun pa rin yung mentality ng ibang company. Una kong nakikita dyan, sir, is that sabi nga ni Bill, don't reinvent the wheel. Di ba? Sabi ni, yun parating sinasabi ni Bill sa akin nung that time na nandyan ako sa Tech Taxi. No, siguro ang masasabi ko kaya hindi sila lumilipat agad-agad kasi siguro yung app nila is perfect fit dun sa requirements ng company, no, na as in hanggang ngayon yun pa rin yung naaagawan nila na gusto nila, no? So gusto ng company. Yun yung unang-una kong nakikita na reason, no. Aside from siguro the second place would be the budget, of course. And yun yun ang ang nakikita ko sa ngayon. Ikaw, Sir Vince, ano bang mo? Naisip mo dito? Yung una, syempre, isang reason is, yun nga, working na yung app dun sa specific na requirements nila. Mhm. Syempre, meron tayong, sa software development, meron tayong sinasabi na, na hindi natin kailangan i-touch yun kung gumagana pa. Diba? Yes. So, hanggat gumagana yung part na yan, Gumagana. kahit na, gagamitin at gagamitin yun. So, ayun yung di ba, kahit na Windows, yung mga server nila, tumatakbo pa ba ng Windows 7 yung sa Hudson? Yes, sir. Windows Grabe. 7 pa rin ang mga server. No? Mhm. Ayun, sir. Yes, yung itong mga legacy before, di ba? Yes. Yes sir, nag-ano din ako ng Hudson eh. And one of the things na nakita ko na reason bakit ayaw pa nila magano is yung mga machines nila na ginagamit. Kasi nga, Windows XP pa yung iba eh. Tapos nakarun pa sa virtual machine. Di ba dyan, no? Yes, yes. Oh, Mostly virtual machines ang ginagamit ni Kaya Hudson. takot na takot siya dun eh, si Bill. Pag ginalaw. If it works, don't touch it. Malaki Parang, minsan Oo. kasi malaki na yung na-invest na dun sa project. So, ang hintay nila siyempre yung return of investment na lang. So, Yes. kaso sa gawa sila ng bago. So, hindi pa, kumbaga, para sa kanila, hindi pa nila nakukuha yung investment nila dun sa software na yun para i-redo ulit. Diba? Mhm. Yes. So, Isa sa unless mga reason. mayroong, for example, bagong platform na isosolve yung same problem na nasolve na ng software nila, saka siguro sila. Pero hindi na nila para mag-create from scratch ulit. Kaya katulad nung sa TMSA, may mga bagong latest technology na similar sa requirements na nagagawa ng TMSA, di ba? Meron, sir. So either na i-rewrite yung TMSA, mas gugustuhin pa nila na mag-invest na lang dun sa gawa na. Then siguro customization na lang. Pero hanggat gumagana, ayun ang Yes. Hanggang sabi nga ni Bill din nun, hanggat it's serving its purpose, don't touch. Yun ang Don't touch, sinasabi. Then ngayon kami sa Tech Taxi na rin or dealing with mobile development na rin.
Okay, so isa sa mga framework na ginagamit namin sa mobile development is Ionic kasi ang reason is yung rapid development with Ionic. Kasi yung Ionic is ano na siya, templated na siya, meron na siyang mga ready-made templates to use lahat ng mga boilerplates meron na. So ano na lang siya, ready to use na siya. Together with Firebase. So, yung isa pang magandang ginagamit ng combination, Ionic and Firebase. And recently kasi marami kaming mga nakukuhang client na mga parang mostly kasi ginagamit si Ionic for prototyping. Ayun yung talagang idea ni Ionic. Dahil nga mabilis lang yung mabilis makagawa ng ng development sa Ionic. So, may mga cases kami na may mga projects na hindi natapos ng isang development team, then kami magtutuloy in Ionic. Siguro mga 3 cases na meron kami ganyan. So, kaya diyan kami, kumbaga, yung skills namin na dahil kinukuha namin yung mga projects sa Ionic. Ang isa pa sa advantage sa Ionic is cross-platform. So, is single code base lang with iOS, Android, saka PWA. Ayun. So ayun yung advantage. So ngayon alam ko si Raymond saka si Roel is using React.js and React Native sa mobile, React.js sa web. So ano bang nakikita yung advantages ng paggamit natin ng React versus sa rapid development ng Ionic? Raymond. Sa akin nakita ko yung sa React kasi parang 'di ba parang learn once tas write anywhere. So parang yun nga, pwede ka na yung base code mo pwede mag-share ng papuntang web or gamitin sa mobile. Nagbabago lang naman yan dun sa library na gagamitin mo. Tapos sa React Native kasi mas mataas yung tawag dito, yung community niya. So kasi gamit siya ni Facebook. So yung update niya parang updated siya parate. Tapos yun nga, yung sa support maraming gumagamit. So maraming nagko-contribute. Halimbawa may bug na ganito. Hindi lang isang team yung gumagawa nun. So yung whole community ng React Native. So yun yung nakita kong advantage na gamitin yung React. Tapos continuous yung pag-update nila dun sa technology. So pabilis siya. Kumbaga every year yun. Ayun yung Tapos sa React kasi parang yung sa Ionic din may option na gumamit ka ng Expo sa simula. Tapos pag medyo kasi tawag dito stable na or na na yung sa development, pwede mo i-eject tapos mag-CLI ka na ng completely. Yan. Tapos yun, pwede ka nang gumawa ng mga yung custom na components na kailangan nyo dun sa application nyo. Yan. Si Roel nag-introduce din sa amin ng React.js. So yung kay AMZ Mailer, di ba? So yung tinake over namin si AMZ Mailer, gawa siya sa React.js, and then si Roel ang tumulong sa amin and i-introduce yung Redux. So doon namin natutunan yung paggamit ng React. So hanggang ngayon React pa rin si React developer pa rin si Roel. Ano bang latest kayo sa React? React as is pa rin naman yung React. May mga nagbago lang sa APIs niya, like yung mga functional component from class component, which is much faster sa rendering. So in terms of talaga speed and performance, so mas inaano nila yung React sa web development. And then sa current ko din kasi hindi kami gumagamit ng React Native. We are still using the React.js. Pure web lang siya. Kasi na-try ko din mag-React Native sa mga freelance. And then nagka-problema ako sa mga different platform. Kasi kahit native na siya, hindi ibig sabihin na native siya
one code run on all platform. Kasi bawat platform have native UI, native implementation of their components. So, yung ginagawa lang ng React Native, kunwari may isa kang button na component na common sa React Native. Pero pag ni-render yun sa different platform, like sa iOS, ibang button yun, ibang style ng button. Pag ni-render yun dun sa Android, iba yung style ng button doon. So kung gusto mong i-unify yung UI mo, so gagamit ka ng mga third-party library. So hindi mo talaga gagamitin yung native na button component kasi magkaiba nga yung button ng iOS saka ng Android. Ganon din yung web. Kaya yung client ko ngayon, mas nag-invest sila dun sa web. Kasi dun sa web, pag nilagyan mo ng style yun, i-run mo sa different platform in a web view, ganun yun. Wala kang mostly issue dun. Kasi same browser lang yung tinatakbuhan niya. Although yung speed, medyo mabilis talaga yung mga native pag sa runtime. Pero pag sa development, pag sa rendering ng mga UI, kasi pag nagdi-design ka ng app, mostly sa iba't ibang platform, mostly similar lang yung mga design niya, di ba? So, yun. Kaya, pero depende pa rin yan siguro sa app. Kasi may mga app din na nag-iiba yung design sa bawat platform. So, depende talaga yan sa app na gusto mong i-develop. Kung more on branding siya per platform, or more on branding siya talaga sa app na yun. So, yun naman. Tingin ko hindi mawawala yung web kasi yung web sa kahit ang mga Windows app pwede mo ng web, di ba? JavaScript. Mga VS Code, web yan eh. Tumatakbo sa web yan, yung mga component ng VS Code. Yung ginagamit yun ngayon ba, PWA na rin sa web? Yung PWA kasi, yung mga pinakauna-unang parang pinakaunang style ng mga development. Kasi parang pwede itong offline di ba? Once na PWA ka, offline. downloadable. Pag mayroon kang service worker, pwede siyang i-install offline. Kahit sa mobile, kung mayroon kang PWA, pwede mo siyang i-add sa home screen mo, di ba? Tapos magiging full screen app na siya. Hindi mo na siya kailangan i-upload sa... Yung nga lang, ang limitation niya, may mga native na functionality na hindi mo makukuha. Unlike na i-wrap mo siya talaga sa isang native na application para bigyan mo siya ng bridge para ma-access yung mga native na parang Cordova. Yung mga Cordova, ginagamit pa rin naman ngayon kahit naka-legacy na rin yung code mo. Tingin ko sa Ionic, sa React Native, may bridge nun eh. Ang kagandahan ng React Native, yung UI thread niya, may sarili siyang thread talaga. Kaya mabilis yung UI interaction ng user. Tapos, nasa background yung JavaScript thread. JavaScript pa rin yung tumatakbo dun sa background, nagpa-process ng mga functionality. Yun nga lang, yung sa thread ng UI, ginagamit niya yung native thread ng UI talaga. And then, ano na yung tanong nyo, sir, yung PWA, no? Tingin ko yung web PWA, mas applicable yung mga web application like gamit yung mga web components. Kasi web components, hindi mo pwedeng gamitin yata yan sa mga native eh. Sa web pa rin. Yung. Ito si Nelson, sinaba ko to sa Ionic pero talagang PHP developer. So, nung pinaka ko siya, ang maganda kasi kay Ionic, pwede siyang Angular, pwede siyang React. So, I think both Angular and React na hawakan ni Nelson. So, ano bang experience mo yung learning curve from syempre from PHP developer din para pag-aralan ulit yung bagong framework. Ano ka nag-adjust ka?
Sa akin sir, actually, may naging konting smooth naman siya. Ah, oo, kasi madami namang si React kasi madami talaga siyang documentations na pwede mong i-check. Ang naging issue ko lang diyan dati is yung sa mga packages kasi yun nga naninibago pa. Pero marami naman kasing community nga sa React. Kaya kung may makita ka lang na issue, padali mo lang siya mahanap. May mga iba lang talaga na pag-aaralan mo talaga siyang maigi para ma-solve mo yung issue. Yun na sir. Medyo magkaiba rin kasi yung approach ni Angular tsaka ni React. So si Angular more on binding lang talaga, binding model, ganun lang. Pagdating kay React, more on state management, ganun ang approach niya. So si Dave, medyo sa Angular mas siya, kamay niya yung Angular. Pero nakapag-React rin, Dave, no? Sobrang saglit lang sir naman yung So tas matagal na yun eh. Parang siguro nag-try lang ng mga starter template sa React Native, nag-try lang. Then napara lang ng yung Expo, through Expo lang naman. Pero parang yung deep dive talaga hindi ko pa na-try sa React Native. So yun. Kasi parang pag nag-react ka, parang iba na siya dun sa nakasanayan mong JavaScript, no? Na Oo, yung sir. parang yung mga hindi na talaga siya yung object oriented na dating, mga more on na siya, yung mga modular functional approach. Yeah. So May ibang medyo practice sa iba yung pa rin talaga yung galing ka sa Angular or iba pang JavaScript framework din, tumalon ka ng React. Medyo mas sila sa state management. So kasi nakakapanibago yun dahil 'di ba usually may principle na separation of concern. Si React binago niya yun eh. Sama-sama siya sa isang file eh. Yung CSS mo, yung HTML mo, nandun lahat sa isang file. So, yun. Yung dating bakit parang minsan nakikita ko sila bakit alam mo yung best practice noon binago ni React. Binago Diba? niya. Dati best practice mo kailangan lahat naka-interface, lahat hiwa-hiwalay ang. Diba? Pagdating kay React, nag-iba yung principle, yung design principle ng programming. Diba? So, pag talaga medyo may learning curve din bago mo talaga magamay. Pero pag once na magamay mo, alam mo na kung saan i-debug yung mga problem. Saka yung React, siya, unidirectional yung flow niya. So, isang flow lang na gano'n. Yung Angular, dahil MVC siya, bidirectional siya, gano'n. So, yun yung kinontra nung React. Kasi ayaw niya ng pabalik-balik. Kunwari, kung saan-saan mo kinukuha yung model mo, di ba? Ayaw niya ng gano'n. Kinukuha mo siya, tapos siniset mo din siya. Pag nag-debug ka, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung value ngayon nung kinukuhanan mong value. Unlike kay React, dahil unidirectional siya, so isang flow lang siya. So lahat ng dinadaan mo, parang line by yung code mo. Hindi ka babalik ulit doon sa pinanggalingan mo. So every render niya, isang flow lang na gano'n. Parang gano'n yung gustong ipilit ni React. Gusto niyang kontrahin yung ginagawa niya Angular. So kumbaga sa life, sabihin yung period ng Tech Taxi, naranasan natin na kasi wala pang React noon, di ba? Nagsisimula pa lang tayo. So kumbaga na witness natin yung mga pagbabago kasi dati lang tayo, jQuery lang,
parang advanced na sa atin yung jQuery. Na nakakapag-code tayo sa jQuery. Tapos, pumasok si Knockout.js. Kung naalala nyo, nag-Knockout.js tayo, di ba? So, binding ng Knockout.js, and then, gawa tayo ng mga sarili nating components sa Knockout.js, di ba? So, ito yung, dito tayo nag-focus sa Knockout.js. Kaso parang, Parang JS, unang yan eh. Anong may term yan sa mga MVVM ba yun? MVVM na So, hindi siya naging framework katulad ni Angular. No? Kasi pagdating kay Angular, framework na talaga siya. Unlike si Knockout.js, library lang. No? Attach mo na lang dun sa mga HTML elements mo. Tapos meron pang mga pub-sub pa, no? Para pwede kang palipat-lipat ka ng objects sa iba't ibang component using pub-sub. No? So, yun yung mga sikat na design no? So, kung para ngayon kasi state management na ni React yun pag kaso sa gumagamit ka ng ayun yung idea ko na yung state management na dati pub-sub lang yun. Pasa mo lang kay publisher din. Lahat ng subscriber mag-react mga changes, yeah. So yun, doon nag-start kumbaga na witness natin lahat ngayon ilang years ago na ngayon may React.js na. So ayun, kailangan lang talaga nag-upgrade tayo ng mga technology na alam natin. Idagdag ko lang din sir, si React kasi sir rin lang din siya library. So pwede mo siyang gamitan ng TypeScript tapos gamitan mo ng kahit di ka gumamit ng state management pero pwede mo rin siyang gamitan Redux yun nga. Alam ko si Redux pwede rin naman sa iba sa Angular sa lahat yun. Kumbaga si React kung ano yung komportable ka or ano yung sa isang team na tawag dito na mas madali yung development, pwede mo siyang isalpak siya. Ganun. Parang siya. Hindi katulad ni Angular, isang framework yan na pati routing, meron siya, mapipilitan kayo ng gamitin mo eh. Si React, may option kang ibang way. Yung parang ganun. May yung flexibility na binibigay niya sa'yo. Ganun. Yan lang. Okay. Sige. So, siguro, ayun lang. Madami na tayong natutunan ngayon. Sarap na natin itong podcast na to. So, siguro lang tayo, magbigay lang tayo ng bang tips natin sa mga aspiring developers, graphic artists, no, na nagpo-pursue ng ganitong career. Ano bang pwede nating maipayo sa kanila? Start tayo dyan. Para sa akin, sa mga aspiring programmer, diretso lang. Kasi yung pinakamahirap sa pagiging developer programmer is the learning curve. So, talagang para sa akin siguro 60-40, 60% yung mag-fail ka mostly, 40% yung magiging success mo in terms of learning curve. So, diretso lang, no? Hanggat magamay mo yung isang language na para sa'yo. Sabi nga nila. So, yun yung para sa akin. Diretso lang, wag kang bibitaw. Yan. Mel, or mga graphic artist, aspiring graphic artist ba? Ayan, sa mga gustong mag-pursue sa pagiging graphic designer, never stop learning. So maraming ways para matuto. Sa TikTok ganyan, sa mga reels, maraming mga quick tips na natututo rin ako kahit ngayon na pwede pa lang gawin tong mga ganito. Tapos learn trends, kung ano yung mga bagong trends, aralin natin. Tapos yun, kahit na busy, kahit na maraming ginagawa, mag-aral pa rin ng mag-aral kasi marami pa rin pwedeng pag-aralan para mas ma-improve pa yung mga designs natin. Yan lang sir. Good. Raymond. Ako din sa mga aspiring developer. Ako naiingit ako sa kanila kasi ngayon nowadays kasi maraming way para matuto.
pwedeng YouTube lang, matuto ka. Before kasi, bibili ka ng libro eh. Tapos yung libro nun, mahal. Tapos naalala ko nga, share ko lang dati, ginagawa ko, pinopotocopy ko yun eh, yung libro na yun. Tapos paulit-ulit. Ngayon, ang daming way, convenient pa, tapos anytime, anywhere. Pwede mo i-load sa cellphone mo, yun nga. Tapos yun nga, ano lang, ang mahirap, ang di rin mahirap, ang challenge lang kasi sa pagiging programmer is every year may nagbago eh. So para kang doktor, parang parati kang kailangan mo i-upgrade yung sarili mo para maging relevant ka pa rin sa dun sa latest technology. Tapos yun nga, ang constant yung yung learning, tapos parati mong iisipin na yung ginagawa mo is subject for change kasi nga yung client mo parating may gustong gawin yun eh. So ayun yung kailangan maging i-anticipate mo every time na nagko-code ka or meron kang dinedevelop. Yun, constant yun yung change. Tapos ayun lang, kailangan lang talaga gumugol ng maraming oras kasi tsaka yun, dapat nga maging seryoso ka kasi nga hindi siya yung pag natutunan mo yun na yun eh, hindi. Katulad ng sinabi ko, parati siya nag-i-evolve, nag-update, nag-upgrade. So kailangan mong i-upgrade din yung sarili mo. Yun. Ruel. Katulad na rin ng mga nasabi ng mga nauna, yung sa programming or any software development, graphics, yan, continuous learning yan. Hindi porket marunong ka na sa isang bagay, magaling ka na, alam mo na lahat ngayon, bukas may bago na namang technology, may bago na namang library, may bago na namang software na kailangan mong aralin. Kasi yun na yung trending tomorrow. So, don't stop learning new technology. Wag mong itchapwera. Tignan mo na agad. Wag mong, bago pa lang yan, hindi ko pa papansinin. Kasi baka hindi yan mag-boom o kaya mag-trend. Yun pala, yun na yung future. So, huli ka na nung nalaman mong maganda pala yung technology na yun. So, try mo lang. Kahit wag mong seryosohin, tignan mo lang kung ano yung meron doon. Baka sakaling may mapulot ka. So, wag lang tumigil na mag-aral kasi yun ang kailangan natin bilang mga software developer. Mag-aral ng mag-aral kasi everyday nagbabago yung technology, yung mga software requirements kasi yung mga user, every generation, iba na yung requirements. Kung dati, matiisin yung mga matatanda na mag-type ng letter by letter doon sa chat, ngayon mayroon ng AI, i-suggest na, tina-type mo pa lang, sinasuggest na kung ano yung sasabihin mo. So, kailangan mo mag-catch up sa technology kasi yun na yung kailangan ng mga users sa future. So, kung ang mga user mo ay mga oldies, mga Facebook ng matatanda, so, huli ka na. Hindi mo na alam yung Facebook ng Gen X. Mga mga marites na na online. So, kailangan mo talagang mag-learn lang ng mag-learn. So, yan lang ang may papayo ko. Learn while you can. Lalo na nandyan na yung matututunan natin sa internet. Hindi kagaya nga nung mga kapanaunan namin, sabi nga ni Sir Raymond, bibili ka pa ng libro. Minsan, sa company na pinasukan mo, kagaya nung mga nauna naming company, walang internet. So, kung mayroon ka kailangan i-solve the problem, tanong mo sa katabi mo. Yung katabi mo may problema din eh. Sabi niya, tanong mo doon sa isa. Lahat kayo may problema. Hindi nyo may Google kasi wala kayong internet sa office. So, anong gagawin nyo? Basta kayo libro. Ganun lang yun. So, maswerte nga yung mga developer ngayon kasi andyan na yung Google. Walang unlimited yung access. Yung iba pa, limited lang yung access. Google lang, Stack Overflow lang. Ngayon, unlimited na. Mayroon na tayong cellphone. So, kahit naglalakad ka na sa MRT, mag-aral ka, wag TikTok ng mga sumasayaw na gano'n. So, mag-aral ka mag-code. Pwede yung manood nun. Pag alam mo na yung kailangan mong gawin. So, yun lang po, yung ipapayo ko sa mga aspiring developers. Lalo na masyadong maraming distraction maraming easy access yung technology ngayon, yung mga learning para yung mga learning materials. Pero easy access din yung mga entertainment. So, pipili ka, ano yung uunahin mo?
matuto o mag-enjoy muna. Then later on, celebration o iyak ka na lang mamaya kasi hindi ka nag-aral. Mas pinili mong mag-browse ng TikTok na kung ano-anong nagpapatawa sa'yo. Tawa ka ng tawa, pero bukas iyak ka kasi hindi mo alam kung ano gagawin mo. So, ganun lang yan. Yun lang. Salamat. Sige. Sige, ano naman sa mga tech taxi natin devs. So baka may mga napayo rin kayo or baka may mga future developer na pwede mag-join sa tech taxi soon. Ano bang mapapayo natin? Jess. Ako sir, advice ko sa mga mga aspiring na gusto maging developer. Number one, ang ima-master ninyo na advice ko is yung basic. Kasi everything starts from basic. And then, once na makabisado mo na yan, madali na kasi mag-advance ng And always keep on studying. Tapos, pagka working ka na at nagde-debug ka na ng code, be patient kasi hindi talaga mawawala yung yung mga errors and warnings na nakikita. At saka, kailangan patient ka talaga kasi lalo na pag deadline na. Usually, pag nararamdaman ng computer na deadline na at nagmamadali ka na, diyan bumabagal yun. Diba? Common yun eh. Rush na, malapit na yung deadline. Hindi gumagana. So, kailangan patient ka lang lagi. Huwag mo paparamdam na nagmamadali ka at samahan mo ng dasal. Yun, sir. Okay. Ayos yun. Nelson. Akin sir, tama naman sila na aral lang ng aral and be flexible. Kung saan ka matapat, yun nga, pag-aralan mo. Kapag may time ka, pag-aralan mo yung iba. Hanggang marami ka nang alam na na kahit saan ka i-assign, okay ka lang na di ka di magmi-mix yung mga languages na ginagawa mo sa ibang project na ililipat mo na sa iba. Okay lang. Dave. Yun no. I-agree sa lahat din ng like sinabi nila. So yun, so continuous learning talaga siya. Then be flexible, no? Kaya sabi ni Nelson. Siguro idadagdag ko na lang is parang gustuhin mo lang talaga yung ginagawa mo. So love what you do. So I think yun naman talaga yung like foundation ng lahat, no? Kung may gusto kang gawin, gugustuhin mo dapat talaga. Yun. So from there talaga makakaisip ka ng mga diskarte mo na rin. Lalabas na yun naturally kung gusto mo yung ginagawa mo. So yun. Yun lang. Nabanggit naman na lahat ng mga ibang points na yun. Okay. Sige. So sa akin lang for mga aspiring developers. Syempre ang diyan is hindi naman tayo mag-start ng magaling na developer. Diba? So kung pumasok ka pumasok ka as QA or taga-encode lang or kung ano man ang ibigay sa'yo, i-accept mo siya. Then, do your best. Kung talagang katulad nga sinabi ni Dave, kung ayun talaga yung hilig mo, kahit na nagsimula ka lang ng taga-timpla lang kape ng isang developer, and then nakikita mo kung paano siya nagpo-code, magiging interesado ka. Natututo ka kahit tinatabihan mo lang siya, kahit sinisilip mo lang yung code niya, pero hindi ka talaga pinagpo-code. Kasi may ganyan din ako kakilala nun na kumbaga mas good, may mga junior siyang mga programmer pero hindi niya pinagpo-program kasi mas gusto niya siya tatapos ang program diba? Pero ang akin syempre mag-start ka sa kung ano lang bigay sa iyo then tanggapin mo yun pero maganda maging proactive ka kung ano yung kaya mong higitan dun sa binigay sa iyo. So, for example, QA lang binigay sa iyo then
nakita mo may mga improvements ka na pwede mo gawin. Gawin mo kung anong kaya mo gawin. Then doon makikita ng, for example, ng company na may kaya kang gawin, pwede kang ilagay sa ibang project. Diba? Then ayun. And ayun nga, syempre continuous learning 'yun. Kailangan syempre kahit na kasi ako noon lang kumbaga gawa ng program kahit hindi naman ginagamit. Basta lang mapag-aralan. Yan, may bagong technology diyan. So mag-iisip ako ng lang, sabihin natin kahit na-guess my number lang, aralan ko lang paano gamitin language na to. So at least nandun lang sa experience na nagamit ko na to. And then pag binigay sa akin to, then syempre sabihin ko sa sarili ko, kaya ko nang gawin gamit ito kahit bagong learning lang sa akin. Kasi kaya ko mag-spend ng kahit na 24 hours pag-aralan ko lang para lang matapos ko yung binigay sa akin trabaho. So, kahit bago lang para sa akin to. Kumbaga mag-spend talaga ako ng time kahit hindi ko siya tulugan para lang matapos ko yung isang bagay. And then kumbaga andun yung yung wow factor lagi sa mga ginagawa mo. So QA lang pinagawa mo pero dinagdagan mo pa fixes na pwede mo gawin. So nandun lagi yung wow factor na may kaya kang gawin lagi. So ayun lang ang lagi mong i-maintain sa sarili mo na everyday na binibigay sa'yo is hinihigatan mo yung expectation na binigay sa'yo kahit maliit na bagay yan. Okay? Sige, yun lang. So, gumagabi na, no? Ay, si Raymond. Meron bang racer? Sir, may dagdag ko lang dun sa mga kasi importante nyo rin yung sasalihan mong company. Katulad nga din sa Tech Taxi, sir, kasi halimbawa na-employ ka dyan, yung dati natatandaan ko nakapagtanong ako kay Sir kay Rewilito, kay Sir Dave dati, yan nagtatanong ako. Kaya yun nga importante yun, kunyari yung support mo ba halimbawa nakapasok ka sa isang company, yung mga katrabaho mo diba willing ba tumulong sa iyo, i-assist ka. So importante yun sa mga aspiring yung papasukan yung company. Dapat yung environment nyo, yun nga, yung parang ako pipili ko sa Tech Taxi nga na small family na lahat nagtutulungan. Yan. Okay. Sige, yun lang, no? So, maraming salamat kay John, kay Rogelito, Raymond, and Mel. So, unang-una, siyempre nagpapasalamat kayo, naging part kayo, malaking bagay na naging part kayo ng Tech Taxi. So, yung mga natutunan nyo, pinapasa rin naman yung kung sa mga susunod pang mga developers ng Tech Taxi. So ayun, maraming salamat sa contribution mo. And ang maganda rito is pa rin tayo, part pa rin kayo ng Tech Taxi family, no? So ayun ang isa sa positive na sa company is hindi kami co-workers. Kami family kami nagtatrabaho dito. So whether or not wala na kayo sa Tech Taxi, part pa rin kayo ng Tech Taxi family. No? So yun lang. Maraming salamat. And ayun, para sa mga nanonood ng podcast yun. So i-follow nyo lang yung mga susunod pa naming episode. Siguro yung sinabi ko nga yung umpisa, magkakaroon pa tayo ng second and third episode ng Kamustahan. And then, susunod doon is mga think tank sessions. So, mag-create kami ng mga think tank sessions discussing technology, yung mga ginagawa sa taxi, and mag-invite kami ng mga resource speaker na pwede namin i-interview dito sa podcast. Okay? Sige, maraming salamat sa inyo lahat. Good night. Bye-bye. Bye.